po, picture po muna kayo. And kayo naman sir, ang susunod po. Bella, dito picture. Mahulog. General, Tumiyuki. Picture muna picture. Kasi sila ate. Picture. Tara. Puntahan namin yung war tunnel ng Japanese dito sa Quintinan Hills sa Kamalig Albay. Open area eh. Aray man si tinutukdo naman. Ito, itong kulay green. Ito. Yan o, simbahan. Yan o. Iyo. Ito may bubong. Yun yung bagatong ano kung ano. Garo-arog bagatong sa Kansawa. Pinakamatanda pa pala niya sa Kansawa. Trivia lang pala. Trivia. Uy! Das kita kanya pang pataas hayop na. Video ba? Boy! Kabidyo Yet! Yet. Hi guys, we're in Kamalig Albay, Kamalig Albay. Quintinan Hills. Papunta kami pala ngayon sa Quintinan. Yan ang mga tour guide oh. Ay, ma-helmet. Helmet kita. Ako na to. Si turban ko. So dito po muna tayo ma'am sir. Yung rice field sa baba or yung palayan na may kulay pulang bubong na andun po nakalocate yung exit point niya. Opo, ganun po kahaba yung tunnel. And once na sinabi po natin pala na Japanese tunnel, ang akala po natin is Hapon yung may gawa ng tunnel. But wrong po kasi po ang may gawa ng lahat ng tunnel natin dito ay the Filipino prisoner. And also the Korean and Taiwanese prisoner. Ngayon po meron dalawang foreigner gawa po ng mas nauna nilang sinakop ang Korea at saka Taiwan. And lahat po ng skilled worker po na naandon, dinala po nila dito sa Pilipinas para pagpaplanuhin po ng tunnel. And yung ang worker po or yung gumagawa ng tunnel is the Filipino prisoner. And lahat po yun na Filipino prisoner na yon ay pinatay. After po nilang gawin yung tunnel, lahat po sila is pinatay. dito nilibing sa tunnel. Hindi po natin. May kakalapit eh. Kuya. Tulungan yun. Tulungan yun. Kita mo yun? Andun Kaming tulo nag-ibo kaya. Lisa. Pag mo ito makalimutan mo ako. Anak mo. So, yung mga Hapon po pala dumating dito sa Pilipinas ng December 12, 1941 until 1945. Ganon po katagal sila. So almost 4 years silang namalagi dito sa Pilipinas. But dito sa atin sa Kamalig, pumunta po sila dito ng 1942 to 1944. So almost 3 years lang po sila ditong namalagi. So pagdating po nila dito sa Kamalig, naghanap po agad sila ng very strategic na mga location. And ang napili po nilang isa ay ang
Kitwinan Hill. Kasi po ang Kitwinan Hill ay isa sa pinakamataas na bundok po dito sa amin and very strategic kasi po 360 degrees nitong bundok na to, tanaw na tanaw mo po ang baba. And ang air asset naman po nitong bundok na to ay napakalawak, so malayo pa lang po yung kalaban or yung aircraft ng kalaban ay matatanaw na po nila. So madali nila yun ma-counter attack. And sa upper right naman po nito, which is doon po sa may Kitwinan Ranch, yun po, makikita nyo doon po ang Pacific Ocean or yun po yung dagat ng Legazpi. Kung saan nakalocate yung dagat ng Legazpi. So, Pacific na pala. opo, so doon po nang bubuo yung bagyo. Kaya laging Bicol ang ano po. So, doon po, laging makikita po nila doon kung dadaong yung mga barko ng mga Amerikano. And dito po ma'am sir, yung original na tunnel natin is hanggang dito pa siya dati. And para siyang ice cream cone na maliit sa dulo, palaki siya ng palaki, paloob. Ngayon po, naging dyan na lang yung tunnel natin, gawa po ng landslide. Matagal na po yun. And yung tunnel natin is nausog po dun sa dulo. And ngayon po ma'am sir, kung nakikita nyo sa likod nyo po, that is only a decoy or patibong. Ngayon po, once na nasa bottom of the or nasa top of the hill po ang mga kalaban, which is the American and the Filipino soldier, yan po yung nakikita nila. Hindi nila na nakikita yung original na tunnel na nandito. Kumbaga, ang use po niya na tunnel na yan is to attract the attention of the American and Filipino soldier. Para mawala po yung attention nila sa original na tunnel. And lahat po pala ng tunnel ng mga Hapon, lagi yan ginagawa nila sa may labas niya ay laging may source of water para mabilis po sila makakuha ng inumin nila or yung paggamit po nila sa pagluluto, which is yan po ang dati nilang iniigiba ng tubig. Dati po meron dyan malakas na tubig, ngayon po wala na kasi po gawa ng climate change, so naiiba po yung daan ng tubig. So ngayon ma'am sir, hatiin na lang natin sa dalawa po if willing po kayo. Ito yung war tunnel ng mga Hapon na ginawa ng mga Pilipino, mga idol katuklas. At meron silang ginawa ditong decoy. So parang patibong. Ito pamblap lang to sa kalaban para dito pupunta yung kalaban habang dito sila nakapwesto. At kalimitan mga idol katuklas sa mga napupuntahan talaga natin mga war tunnel, kagaya nung pumunta tayo ng war tunnel ng Cuenca, Batangas. Laging may mga source of water talaga sila. Importante talaga sa kanila yan. Ito yung decoy mga idol katuklas. Bangin. Wala ng tubig oh. Lupit ng pagkagawa. Isipin mo yun mga idol katuklas. Napakastig ng gawa nilang mga tunnel. Gawa ng Pilipino sa tulong ng mga Koreano at ano ba yun? Koreano tapos saro. Mga idol, pasukin na natin tong tunnel ng mga Hapon. So almost 21 tunnel daw pala ito. So, dito ma'am sir, dito sir, wala lang pala babae na. Dito sir, makikita nyo po dito yung original architectural design ng mga Japanese tunnel. So, ang only tools na ginamit po nila dito ay piko. Excuse me. Ayun po, ang piko po is may two side, which is yun po yung palapad at saka yung patusok. Ngayon po, ito po yung mga tinamaan ng patusok ay malapad. And ito naman po yung tinamaan ng mga patusok. Yan. Matutuloy. So, sige po, dito po tayo. Ngayon, sir, ito naman yung tinatawag na Plan B exit point, which is itong exit point na to is connected po siya doon naman po sa may rice field na, which is doon po sa tinuro ko kanina. Ngayon po, ma'am, sir, itong tunnel na to hindi na namin inaalaw na pababaan. Gawa po ng once na umuulan, lahat ng rainwater is dyan po napupunta. So, yung lupa niya is malambot na and madulas po. So, hindi na siya safe para pagpuntahan po ng mga tourists.
And doon po sa dulo, kung makikita po natin, yun po yung mga fragments or yun po yung mga gumuho galing sa taas. Sige po, dito po tayo. Ito naman sir, ito naman po yung tinatawag na guard seat. Kung saan dito po naupo, nagpapahinga, natutulog yung mga lower rank na mga army. Dati po. Ngayon po, once na umuulan, ang loob po ng tunnel, umuulan din. Kasi po yung rainwater, is nagdidrip siya pababa. So, tumutulo siya dito sa loob. Katulad po nun. Yan po. And ngayon po, yung damit nila at saka yung bayoneta nila, ang tawag po sa baril nila is bayoneta. So, yung bayoneta po or yung original gun po nila is mas mahaba pa po dito and may kutsilyo po sa dulo. Ngayon po, once na umuulan, yung gamit po nila dito nila nilalagay. Gawa po ng unsealing ng upuan na ito is paislan and yung likod niya is paislan. So, ang tendency po hindi po direct na tutulo sa gamit nila, kundi po mag-i-slide na lang yung rainwater. Ngayon po, yan naman po na nasa likod nyo. Yan naman po yung tinatawag na high-ranking official room. Kung saan po dyan po natutulog, nagpapahinga yung mga high-ranking official. Katulad po ni Tomoyuki Yamashita or General Yamashita, hindi po siya exact na natulog dito po. Kumbaga, yung high-ranking po ang natulog dito. Katulad po ni Lieutenant Colonel Sato and Lieutenant Yamashito. Sila po yung dalawang commander dito sa Kitwilan Hill. Dati po meron lang dyan division na nakalagay na for privacy ng high-ranking official. And yung division po dyan, yun po yung for privacy ng high-ranking official. Andyan po natutulog yung high-ranking official. And meron po dito, andito po yung guard niya na nakakaupo and binabantayan po yung high-ranking official and binabantayan po yung dalawang exit point. Ngayon po, once na na-compromise po yan na dalawang exit point na yan, kakatukin nung high-ranking official guard na naandito, kakatukin yung high-ranking official. And dito na po sila exit, which is the plan A exit point or the top of the hill exit point. Sige po, pwede nyo po siyang silipin sa loob. So, wag lang tayong dediretso po hanggang sa dulo kasi po, maliit na po kasi po doon. Sadit. Sikip pala. Hindi na masaya. Masalit pala. Sige sir, abante ka po ng onte para makasilip si sir sa libro. Masalit na. Ready pala. Ang labas pala nila dyan, nakaano na lang, ano, The top of the hill na po. Kamang na lang. kamang na lang, ano. Opo. And hindi po sir na tunnel na yun is napakaliit po niya sir is gawa po kasi ng yung mga Japanese po is approximately 4 to 5 feet lang ang taas. So kaya maliit po yan na tunnel na yan. So sige po, proceed na tayo sa labas po. Ang ganda sana to, ano? Opo. Kaso ang putik niya. Pwedeng silipin hanggang doon. Madulas po yun. Madulas. Opo. Tingnan ko ba kayo rapa? Tayo ko na lang sir. Sige po sir, okay na po. Yan mga idol, ito class na pasok namin yung pinaka-war tunnel ng mga Hapon na gawa ng mga kapwa natin Pilipino. At bali sabi nung tour guide is nasa 21 war tunnel yung nandito sa location na to. At isa lang yung napasok kasi yung iba is for ano na yung private na sir? Opo, private property. Private property na. So yun. At least nakita niyo yung loob. Sulit.